Never again is now. Ito ang matapang na buwelta ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ito ay kanyang sinabi patungkol sa October 7 attack ng Hamas sa Israel na kumitil ng 1,200 na mga Israelita, at ito ang dahilan kung bakit kaliwat kanang panawagan ang isinasagawa ng maraming bansa laban sa plano ng Israel na atakihin ang Rafah. Subalit, naninindigan si Benjamin Netanyahu na kanilang ipagpapatuloy ang kanilang pag-invade sa Rafah, sapagkat sa pamamagitan nito ayon sa Israel, kanilang makakamit ang tinatawag na absolute victory over Hamas, sapagkat ang panindigan ni Benjamin Netanyahu kung kanilang pakikinggan ang mga bansa na ihinto ng Israel ang kanilang balak sa Rafah ay parang pinalalakas lang daw ng mga bansa ang puwersa ng Hamas, at in the future meron pa itong malakihang gagawing pag-atake sa Israel, hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. Kaya sa isang Holocaust ceremony sa Jerusalem, pinagsigawan ni Benjamin Netanyahu, "Never again is now." Ang speech ni Benjamin Netanyahu during the Holocaust ceremony sa Jerusalem ay tumagal ng mga 15 minutes at nasisentro ito sa kasalukuyang nagaganap sa pagitan ng conflict ng Israel at ng Hamas. Kasama na ring pinagdiinan ni Benjamin Netanyahu ang mga plano ng Israel sa Gaza. Hindi rin pinalagpas ni Benjamin Netanyahu na ma-mention ang mga allied countries nito na humahadlang sa kanilang balak sa Rafah. Marami kasing mga bansa ang tutol sa kanilang plano. Kahit pa man number 1 allied ng Israel na United States of America ay hindi suportado ang balak nito na atakihin ang Rafah. Kaya ayon sa speech ni Benjamin Netanyahu, and I quote, "If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone." Pinatutungkulan ni Benjamin Netanyahu ang mga bansang kritiko sa kanyang plano sa Rafah, sapagkat may mga balita na lumalabas na di umano hindi raw susuportahan ng United States of America at ibang allied country ang balak ng Israel sa Rafah. Kaya nasabi nito na if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. Ibig sabihin nito ay mag-isa nilang gagawin ang kanilang plano sa Rafah, sapagkat ayon kay Benjamin Netanyahu, we have the right to defend ourselves. Sapagkat pinaniniwalaan ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang balak sa Rafah ay isa sa mga paraan na maprotektahan ang kanilang sarili. Bakit? Sapagkat ang Rafah ay pinaniniwala ang huling pinagtataguan ng mga batalyon ng Hamas at maging mga leader nito. Kaya kung matagumpay nila itong magawa at madismantle lahat ng Hamas batalyon sa Rafah, dito na magaganap ang sinasabi ni Benjamin na never again is now. Subalit, sa naturang speech ni Benjamin Netanyahu, hindi rin niya tinanggal ang posibleng pause sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon sa kanya, open daw siya sa mga deal sa pagitan ng Hamas, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay ang pagpapakawala ng mga hostages na nasa kamay ng Hamas. Almost 7 months na ang conflict sa pagitan ng Israel at ng Hamas mula noong October 7, 2023, at mapahanggang ngayon, 2024 na, meron pa ring mga hostages na nasa kamay ng Hamas, at ramdam daw ni Benjamin Netanyahu ang hirap ng mga hostages. Subalit, sa likod ng pagiging open ni Benjamin Netanyahu para sa pakikipag-deal sa Hamas, lalong-lalo na sa mga hostages at post-war ng dalawang panig na ito, ay determinado pa rin si Benjamin Netanyahu na ipagpapatuloy ang kanilang invasion sa southern Gaza sa city of Rafah. Kahit pa man nagkakaroon ito ng widespread international opposition, ito ay dahil sa mahigit 1,000,000 residente o sibilyan ang nasa Rafah. Nito lang mga nagdaang araw ay pinasimulan ng Israeli forces na ilikas ang tumatayang 100,000 na mga sibilyan sa Rafah papunta sa mga safe na lugar gaya ng Khan Yunis. Inihanda na rin ng Israel ang pagkain, tubig at gamot na kakailanganin
ng mga sibilyan sa Rafah papuntang Khan Yunis. Nag-drop na rin ng maraming leaflets ang Israel sa Rafah. Ito ay upang ma-inform ang mga sibilyan sa Rafah na kinakailangan nilang lumikas sa mga safe na lugar dahil every now and then maaaring umatake ang Israel sa Rafah. Hindi ito nagustuhan ng mga militanteng grupo gaya ng Hamas at Hezbollah ng Lebanon. Kaya ang mga militanteng grupong ito ay nagpakawala ng mga dose-dose ng mga rocket papuntang Israel. Ayon naman sa kampo ng Israel, na-intercept nila ang karamihan dito. Subalit ang tira ng Hamas ay may nakapasok at nagsanhi ito ng pagkamatay ng mga military ng Israel. Marami tuloy ang nagsasabi na dahil sa ginawa ng Hezbollah at Hamas, lalong pinapainit nito ang plano ng Israel na atakihin ang Rafah. At marami din ang nababahala sapagkat kasalukuyan pang pinag-uusapan ang posible sanang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Subalit dahil sa ginawa ng Hezbollah at Hamas, tila nagiging imposible na ito. Sa speech ni Benjamin Netanyahu, inadres niya ang mga world leaders. Tahasan itong nagbigay ng mensahe. Ayon sa kanya, and I quote, "No amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself." At sinabi niya ito sa wikang English sapagkat ang kanyang speech ay halos in Hebrew. Subalit, ang mga katagang ito ay sinabi niya in English, pahiwatig upang maintindihan ng mga world leaders na kontra sa kanyang balak sa Rafah. Tinalakay din ni Benjamin Netanyahu sa naturang Holocaust ceremony at pinaalalahanan ang mga Hudyo sa 6 million Jews na pinaslang ng Nazi Germany at mga allied countries nito. Ayon sa kanya, ang Holocaust ceremony is one of the solemn dates of the country's calendar. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang October 7, 2023 na pag-atake ng Hamas sa Israel ay one of the deadliest violence against Jews mula noong Holocaust sapagkat sa isang atake umabot ng 1,200 na mga inosenteng Hudyo ang napaslang. At nang gumanti naman ang Israel, ngayon ay umaabot na sa mga 34,500 na mga casualties sa Gaza. At dahil sa lumulobo ang numbers of casualties, may leader sa South Africa na nagsampa ng kaso sa UN laban kay Benjamin Netanyahu. Inakusahan ng leader ng South Africa si Benjamin Netanyahu bilang genocide. At ito ay isa sa mga inatake ni Benjamin Netanyahu sa kanyang speech. Ayon sa kanya, hindi raw genocidal ang ginagawa ng Israel sa Gaza, kundi tinutugis raw nila o inuubos ang genocide. Taong 1930s nang mangyari ang Holocaust, milyon-milyon ang napaslang. At ngayong taon 2024, nasa mga 245,000 ang mga buhay pa na survivors ng Holocaust. At nangako ang gobyerno ng Israel na lahat ng mga ito ay makakatanggap ng mga compensation mula sa gobyerno. Ang aral na ating mapupulot dito ay ating pahalagahan ang ating mga nakakatanda. Dahil kung walang nakakatanda, walang mga kabataan. At kung walang mga kabataan, wala nang susunod na henerasyon.